andito na nga sa akin yan guys, yung pinakabago and pinakamura ng Tecno ngayon, ang Tecno Spark Go 1, 2, 3. Go 3. So kung hindi nyo naman napapansin, nagmamahala na talaga lahat ng mga gadgets ngayon, especially yung mga smartphones. And this one right here stays below 5,000 pesos. And ano bang makukuha mo dito? 13 MP? Okay lang. 5,000 mAh? Medyo common na. IP64? Halos lahat naman ng phone ganun. 4GB of RAM plus 128GB of storage. Sapat na ba yun? Freelink 2.0 daw, which is hindi naman talaga ganun ka-usable in person or in real life. Ano ba talaga yung andito sa mga phone na to? Dapat ka bang bumili kung meron ka ng Tecno Spark Go 2 or chill ka lang dyan dahil nga wala namang nagbago? Well, yan lang naman lahat ng pag-uusapan natin in this video. Kaya naman guys, kung gusto nyong bumili itong phone na to, well, definitely watch this video dahil magkakaroon tayo ng full review and sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat nyong malaman about this phone and kung sulit nga ba talaga siya para sa inyong mga pera. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Now, before we proceed, I just want you to know na meron tayong upcoming giveaway this February 28, 2026. Wow. So, kung hindi ka pa na-subscribe, sayang naman. And also, kaya tatlo yung binili natin nito guys dahil nga ipapag-giveaway din natin to sa March naman para monthly. Now, usually hindi ko to ginagawa guys pero skip na tayo sa unboxing dahil nga medyo boring yung pag-unbox nito. Another thing that you should know is that ang laman ng kanyang box is 10 watts lang na charging brick instead sa kanyang supported na charging which is 15 watts. What? Napaka-annoying, di ba? Kaya naman, let's proceed with the phones. I got here the Tecno Spark Go 3 na nasa titanium gray, ink black, and aurora purple. Kita nyo naman, di ba? Napakaganda. Na kung makikita nyo naman dito, guys, yung look ng titanium gray para siyang blue kapag may ilaw. So, this looks like a lavender purple ng iPhone, and eto naman ay parang bluish type na color. As you can see here in the back, kung tatabunan natin tong parang kanyang plateau na design dito, kamukhang kamukha lang talaga sila ng Tecno Spark Go 2. It means na itong part na to, eto lang talaga yung medyo nagbago. Pagdating sa kanyang build, eto guys ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. Now kung i-compare naman natin yung kanyang tibay sa Tecno Spark Go 2, this is still drop resistant up to 1.2 meters. While the Tecno Spark Go 2 is 1.5 meters. So in short, medyo mas matibay yung Tecno Spark Go 2. Now, aside from that, nag-retain naman sila ng okay na feature which is yung IP64. It means na pwede na itong mabasa ng ulan or mga talsik ng tubig. Wow. Ngayon, when it comes to the buttons and ports naman, eto guys, medyo interesting din to. Sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, and Type-C port. Wala ka na makikita na speaker grills dito. Nasa taas na. And yes, single firing speaker na lang siya guys. Instead of dual speaker na nandun sa Tecno Spark Go 2. Now, at the right side naman nakalagay yung kanyang volume rocker which is katabi nito yung kanyang fingerprint scanner / power button. Walang masyadong nagbago dito. Dito naman sa left side nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagso-support ng 2 SIM card plus 1 SD card. And yes, that's pretty much it pagdating dito sa kanyang build quality. Pagdating sa looks, goods na etong phone na to. Oh, meron pa akong na-miss guys which is yung kanyang camera dito na pangalawa. Hindi talaga camera yan. What? Ito guys, I think is yung kanyang IR blaster which is yung ginagamit natin para ma-activate or magkaroon siya ng IR remote. So pwede mo na tong gamitin as a remote control sa inyong TV, projector, even air conditioner, and marami pang iba. Well, kapag palagi mong nawawala yung mga remote control nyo, sagot ka na netong phone na to. Now, let's talk about the display of this phone. So dito guys, medyo nag-downgrade na naman ng konti. Kung makikita nyo at the top, hindi na po siya punch hole display. It has a teardrop display. Pagdating naman sa kanyang sides and bottom, same lang sila ng Tecno Spark Go 2. Medyo malaki yung kanyang bezels, especially dito sa may ibaba. Now, another thing is that this phone is slightly bigger. 6.74 inch na to with the same 720p HD Plus display and 120Hz refresh rate. Now, I think na kung i-compare ko naman to sa Nubia V80 Max, I think guys, mas better talaga yung display ng Tecno compared sa Nubia. And this one, okay lang naman yung kanyang brightness, pero I don't think
think na marirecommend ko to, especially outdoor, medyo didilim na talaga to sa inyong mga paningin. The good thing about this one is still smooth, still fast, and also when it comes to the resolution, kapag manonood kayo ng mga videos, movies, okay na okay pa rin or sharp na rin yung display na makukuha mo using this device. Ngayon, kapag scrolling ka lang sa Facebook, TikTok, YouTube, and things like that, well, definitely wala ka ng problema using this phone. For its price na below 5,000 pesos, okay na ako sa display netong phone na to. Ang medyo disappointing lang is galing sa punch hole display ng Tecno Spark Go 2, naging teardrop notch na lang siya. But yes, overall, aside from that, it feels 100% the same. So kung meron ka ng Tecno Spark Go 2, huwag ka nang bumili netong phone na to. Nag-downgrade ka lang. Now, let's talk about the performance of this phone. So, pagdating dito guys, still the same. This one still has Android 15 with iOS 15, and pagdating naman sa kanyang processor, Unisoc T7250 pa rin with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali GeForce 7 MP1 naman. Pagdating sa kanyang GPU, kopyang-kopya lang talaga. Walang pinagbago compared sa Tecno Spark Go 2. Kung medyo nakukulangan ka and yung nakuha mo is yung 3GB of RAM ng Tecno Spark Go 2, pwede ka na mag-upgrade using this phone dahil nga 4GB of RAM na to. Yun lang naman. Pagdating sa kanyang storage, 64GB and 128GB lang yung available na variant nito. Pero yung dati merong 256GB. Siguro paparating pa. As of now, 64 or 128GB lang yung pagpipilian nyo dito kay Tecno Spark Go 3. Now, syempre, tinest ko rin to sa Antutu benchmark and nakakuha siya ng 357,000. So far, pagdating dito guys, medyo lower pa siya kay Nubia V80 Max na na-review ko. So when it comes to gaming heavily, wag mo nang asahan etong phone na to. Hindi siya para sa ganong bagay. Pero tinest ko pa rin, syempre. Reviewer tayo eh. Dito sa Mobile Legends guys, eto ay merong Ultra Graphics with high frame rate. High lang po siya. Parang ako, high. Joke lang. Baka mapideya tayo. Pagdating naman dito guys, kapag Mobile Legends lang yung gusto nyong laruin, pwede naman siguro etong si Tecno Spark Go 3. Dahil nga, dito sa na-experience ko, playable naman siya and makakapatay na rin ako ng kalaban using this phone. As long as maganda yung connection ng Wi-Fi ninyo, hindi naman kayo magkakaroon ng mga sudden lags or frame drops using this phone. Pero kapag pang matagalan talaga, medyo iinit talaga siya. Kaya naman, kung pang matagalan na gaming, do not buy this phone. Pang casual lang to guys, like pang pastime lang. Para sa mga taong may trabaho sa buhay, hindi yung mga tamad. Now, dito naman sa next game, which is yung Honor of Kings. Eto guys, ay merong Ultra Graphics pa rin with high frame rate. Alos parehasan sila ng Mobile Legends. And yes, it's still smooth and playable. Just don't expect na tatagal siya. Like, pang 5 games muna ng Honor of Kings, smooth pa rin. Hindi po ganon etong phone to. Iinit talaga siya guys. So far, okay naman yung nag-experience ko pagdating sa Honor of Kings and Mobile Legends using this phone. Now, dito naman sa medyo mas mabigat na game, which is yung Call of Duty, okay pa rin naman siya guys. Maganda yung feeling habang nagbabaril-barilan and also smooth na rin yung paglakad-lakad natin dito. Mabilis yung kanyang response sa aking mga touch and also hindi rin siya delayed. So far, sa Call of Duty, acceptable naman yung naging performance niya para sa akin. Now, sa settings naman, medyo weird lang dahil nga medium graphics with max frame rate. Pwede pala yun. Max frame rate sa halagang 5,000 pesos. So, medyo nakakapagtaka. Pero, overall, the experience was good dito kay Call of Duty. Side note, again, pagdating sa speaker, yung Tecno Spark Go 2, dalawa na kasi. So, pagdating sa Call of Duty, mas enjoyable yun. While this one, single firing speaker na lang. Kaya naman, medyo nakakapanghinayang lang. But so far, again, pagdating sa performance, guys, the only upgrade lang na nandito is yung kanyang 4GB of RAM compared to the 3GB of RAM na nasa Tecno Spark Go 2. Pero, kapag yung variant naman na 4GB of RAM plus 256GB yung nasa inyo na Tecno Spark Go 2, I would say na downgrade na etong phone na to. Comes to the battery naman of these phones, eto guys ay meron pa rin 5,000 mAh of battery with 15 watts of fast charging. Actually, medyo nakaka-board kapag ganito dahil nga kapag nag-review ako, syempre dapat kapag upgraded yung number like Go 3 versus Go 2, dapat mas maganda yung Go 3, diba? I don't know. The battery is still the same. Syempre, aabot ka ng 1 day pero not 2 days. And pagdating sa charging, same pa rin. 10 watts charging brick compared sa 15 watts na supported na ng mga phone na to. Mabagal pagdating sa charging. So kung gusto mo yung matagal malowbat tapos mabilis ma-charge, do not buy this phone. Para sa akin, medyo negative na yung battery and charging ng Tecno Spark Go 2. Pero, mas negative na ngayon dahil nga nagmahal yung presyo ng Tecno Spark Go 3 and hindi man lang siya ginalaw. This still has 13MP main camera and 8MP selfie camera that can take photos like this. Okay, maganda
maganda. And for its price, it's pretty much acceptable. Pwede nyo i-post sa inyong mga SOCMED dahil nga magaling kanyang color reproduction. Sharp na rin. And yes, pagdating sa kanya selfie guys, medyo weird pakinggan pero 8MP na maganda. Compared sa mga 13MP or even 32MP ng ibang brand tapos pangit yung result, diba? Gets nyo ba yun? Basta, kapag bumili kayo na tong phone na to, it's one of the best phone that you can get when it comes to the camera below 5,000 pesos. The other phones, except the Infinix Smart 10 and the other Tecno device, is pretty much trash. Basura yung kanilang mga camera. Lahat ng camera na nasa Tecno Spark Go 2, andito yan kay Tecno Spark Go 3. Kaya naman, pagdating sa video, tingnan natin. Dahil eto guys, ay meron pa rin 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. Ito na nga guys, yung video quality using the Tecno Spark Go 3. Ano sa tingin nyo? Ito nga pala yung back camera. Comment down below. Try naman natin yung kanyang selfie. So, ito naman guys, yung selfie video camera. Dry lips. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. So far, pagdating dito sa kanyang video quality guys, I think it's okay. Napaka-decent na or even maganda na compared sa mga other phones na makukuha nyo at this price range. Oh, by the way, kung napapansin nyo, medyo pabor pa rin ako dito sa phone na to dahil nga guys, nakuha ko lang to ng mura. 4,000 pesos ko lang to nabili and 4128GB na variant na siya. Kung gusto nyo malaman kung paano, well definitely, bumili lang ako sa sarili kong link sa YouTube channel ko. Dahil nga guys, kapag pumunta kayo sa description box, tapos nandun yung link netong phone na to sa Shopee or Lazada, makakakuha pa kayo ng another voucher which is around 1,000 to 2,000 pesos and boom, mas mura na yung phone na makukuha mo. Sana all. Ganun kalupit na technique. But yes, overall, i-recommend ko ba etong mga phone na to? Will definitely, medyo confusing to. Pero yes, dahil nga peace out na si Tecno Spark Go 2. And alam na natin na nagmamahala na talaga lahat ng mga phones ngayon. Alam nyo naman siguro yon. So nag-expect na ako na babaan ko na ng konti yung aking expectation, especially sa presyong below 5,000 pesos. Dahil nga, below 5,000 pesos is still considered sulit, especially at this point na napakamahal na ng technology, especially yung RAM at ROM. Nako, grabe yung taas guys. Check nyo na lang. So the Tecno Spark Go 3 is still napaka-aesthetic na smartphone and na-retain niya naman yung napakagandang mga feature niya like yung kanyang camera, mabilis na display, matibay na build quality, tapos pwede pang mabasa ng ulan. Okay pa rin to. Pero marirecommend ko lang to sa presyong 4,000 pesos sa kanyang 4128GB na variant. Kapag presyong 4,900 to 5,000 plus, do not buy this phone. Hindi ko na siya recommend kapag ganun. Kaya naman, click nyo na lang yung link na ilalagay ko sa description box. Gawin nyo yan kapag merong sale. Also, again, ipapag-giveaway natin to ngayong March and naghanap pa ako ng ibang phones na pwede nating idagdag dito sa tatlong phone na to. So I guess that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I'm JP and this is JTing TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.